we are in a brand new series, When Heaven Invades Earth. And the title of our message for tonight is, ayaw mag-transfer, ayan, The Normal Christian Life. Sabi po doon, in Revelation chapter 21 verse 4, wala lang ito sa aking slides, pero maaring magiging tanong natin sa Tagalog, ano bang itsura ng mundo kung ito ay na-invade ng heaven? Alam niyo po ba ang langit? Hindi yung langit na nakikita natin, ha? Yung langit na kung saan sabi sa Revelation chapter 21 verse 4, He will wipe every tears from their eyes. There will be no more death. Sabihin nyo nga, no more death. Or mourning. Or crying. Or pain. So yun daw ang heaven. Sabi pa dito, for the old order of things has passed away. So it was described that heaven is kung saan wala nang sakit, wala nang wala nang kalungkutan. So paano ba natin may experience when heaven invades earth? Pero makikita po natin, sinabi din ni Jesus sa kanyang disciple, Jesus taught his disciple to pray. He specifically instruct them to ask God, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So ibig sabihin, ang bawat isa sa ating naririto ngayon, na kung ikaw ay umaattend na dito for almost a year or two or ilang taong ka na sa H29, you are considered as a disciple of Jesus. Tama po ba? At kung ikaw ay bago pa lang dito, ibig sabihin, napakagwapo mo, napakaganda mo. Kasi napapunta ka dito sa ministry ito. Sa karami-raming ministry, karami-raming church na dito sa UAE, dito ka tinanim ng Lord. It is not an accident because may plano ang Diyos sa iyo. Amen? So your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ibig sabihin, being you are a disciple, you carry heaven with you. Sabi dito, the normal Christian life. The normal Christian life, sabi dito, is partnering with God to bring people to Jesus with faith, compassion, and expectation that heaven still touches earth. Sabi pa dito, whenever Jesus went, heaven broke into earth. The sick were healed, the broken restored, sinners found grace. This was never the expectation, it was the pattern. Naalala niyo po doon sa ating mga pinag-aralang previously na series, ang magiging pattern lang natin dito is si Jesus. Kaya if kayo, pagpalain po kayo ng Lord, dalahin kayo ng Lord sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, at kayo ay walang makitang H29 church, ang gawin nyo, ang unang makikita dapat nyo po sa church na inyong aatenan is kailangan sila ay full gospel. Number 2, kailangan Christ-centered ministry. Ano ba yung Christ-centered ministry? They are studying the life and pattern of ministry of Jesus Christ. Jesus came here on earth para ipakita sa bawat isa sa atin bilang isang 100% man, how can we host, how can be used by God, how can we be a vessel of the Holy Spirit to touch someone's life. Amen po? Nakukuha niyo na? Okay na po ba? Okay, tayo pa yung mag-closing prayer nga. Nakuha niyo na po pala. Joke lang. Okay, sabi dito, in Luke chapter 5, verse 17 to 26, there is a story of a 4 ordinary man. Ilang ordinary man? 4. One extraordinary miracle. They were not apostle, not religious leader, not title, no platform, but because they made themselves available to God, an extraordinary miracle unfolded. Sabi dito ng aking uncle na si Bill Johnson, sabi niya dito, faith is not believing God can. Faith is believing He will. Ang faith daw is not believing that God can, but faith is believing He will. Kaya dapat maniwala kayo that you have faith, God can do it again. Kaya alam niyo po yung kinakanta natin minsan dito, God will do it again. Ano ba yung lyrics nun? I believe
He moved the mountain. Yun na yun. Basta yun na yun. Nakalimutan ko na. History doesn't record their names, but heaven does. Alam niyo, lagi ko po sinasabi, hindi natin habol na makilala ang H29 kung saan-saan dito. Pero mas magandang makilala ang H29 at ikaw sa langit. Tama po ba? Sabi dito, in this story, the four ordinary men with one extraordinary miracle. Let's proceed. In Luke chapter 5, verse 18 to 19, some men came carrying a paralyzed man on a mat and tried to take him into the house to lay him before Jesus. When they could not find a way to do this because of the crowd, they went up on the roof and lowered him on his mat through the tiles into the middle of the crowd, right in the front of Jesus. Just to give you an idea, yan. Nasubrahan? Balik tayo. Just to give you an idea, ito yung roof na sinasabi. Ngayon, maaring sino dito yung nakatira sa villa? Di ba, ganito ang mga dito, villa. Walang bubong. Hindi kagaya sa atin sa Pilipinas, may bubong, may kwan. Dito kasi ganyan. Pero pinagkaiba, nung panahon na yun, ang mga ginagamit nila, hindi naman semento eh. It's like parang, ano bang tawag doon sa lupang yun? Para bang clay, something ganon. Why? Because nung panahon namang yun, wala pang aircon. Walang, kumbaga kagaya ngayon na technology na magpapalamig sa loob. So, they uses clay para gumawa ng bahay at gawing roof. So, ito yon. Sabi dito, most houses in Galilee, specifically Capernaum, had a flat roof that served an extra living space. Kaya if kayo po'y nagbabasa ng Bible, at maalala nyo, if nagawi kayo doon sa story na nagkameron ng trance, si Peter, nasa taas siya ng bubong, ito yon, ganito yon. Why? Kasi ginagamit nila yung pagbabarbecue, di ba? Masarap yan, magbabarbecue, magtatambay-tambay, dyan nagse-celebrate ng birthday. Ganyan yan. So ano nangyari doon sa four ordinary men? Sabi dito, masyado naman mabilis ang ating, God wants His kingdom rebuilt through ordinary people. Yung four ordinary men na sinasabi natin kanina, they don't have any names. Kahit hanapin mo kung saan sa Bible, yung apat na taong yun, na kaibigan, wala mga pangalan, unnamed. Sabihin nyo nga, unnamed. Ano sabi doon? Hindi mga kilala. God has never looked for perfect people. He looked for a surrendered people. Ibig sabihin, for us to experience heaven here on earth, ang gagamitin ng Lord is ang kagaya ng katabi mo. Hindi ang kagaya ng kung sino ng mga kilala na. Maaring sila, meron na silang platform, but I believe some of them, they started as unknown person. Hindi kilala. Makikita natin, sabi pa dito, Moses felt inadequate, Gideon felt weak, David was overlooked, Peter was impulsive. Ang tinatawag usually ng Diyos, yung mga ordinaryong tao. Hindi ko sino yun. Kilala niyo si Moses, tama po ba? Si Moses, isang tao, isang Israelita na kung saan very educated person. Hindi siya ginamit agad ng Lord nung time na siya ay well-educated. Anong ginawa pa ng Lord sa kanya? Tinirain pa siya doon sa disyerto. Sino mga kasama niya sa disyerto? Yung mga sheep. Kasi I believe, ito yung natutunan ko bilang isang Kristiyano, bilang isang pastor. If God will use you, God will break you. Anong ibig ko sabihin nun? Darating sa panahon na kung gagamitin ka ng Diyos, minsan kailangan basagin ka ng Diyos dahil minsan, kung ikaw ay isang whole at ikaw ay madami nang na-achieve sa buhay, ang mangyayari, ipagyayabang mo yung na-achieve mo sa buhay. Kaya minsan gagamitin ka ng Diyos na babasagin ka niya. Ang matindi pa nito, habang binabasag ka ng Diyos, masarap, masakit, or nakaka-enjoy. Alin doon?
Masakit. Why? Wala namang binabasag na nag-i-enjoy ka. Lord, sige, gamitin mo po ako, basagin mo po ako. Walang ganun, di ba? Walang tao nagpe-pray, Lord, sige, tuloy mo pa po, basagin mo pa po ako. Wala. Ang binabasag ng Diyos, Lord, ito ba'y plano mo talaga? Bakit ako? Tama po? Walang laging nagtatanong, Lord, ikaw ba yan? Minsan nga ito na-experience ko rin po based on my own experience. Habang binabasag ka ng Diyos, kino-question mo ang kaaway. Nagpe-pray ka pa, in Jesus' name. Kung marunong ka magtatangs ka pa, in Jesus' name. Pero hindi mo alam, ginagamit ng Lord ang pagbasag sa'yo for the preparation na kung saan kanya ilalagay. Ito lang masasabi ko, huwag kang matatakot na basagin ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matatakot, basagin ng Lord. Why? Kasi pag binabasag ka ng Diyos, kung paano ka binasag ng Diyos, bubuuin ka ng Diyos, at ang kapalit ng pagbasag sa iyo is mas matinding pagpapala. Amen? Ang Diyos, pag binasag ka, hindi ka naman basta babasagin lang, iiwanan ka nakatiwangwang. Alam niyo nakatiwangwang? In English, layover. Hindi, joke lang. Ano nga ba nakatiwangwang sa English? Ha? Leftover. Yet God revealed His kingdom through each of them. God wants His kingdom revealed through ordinary people. Kaya ako naniniwala kung kaya in our generation ngayon na available ang internet, social media, and everything, maraming mga tao that they are good in marketing, they are good in online platform, but sometimes makikita mo sa kanila na they are doing it for their own popularity. They are doing it, the ministry, for their own sake, to have engagement. Pero makikita natin, those ordinary people, minsan yung gagamitin ng Lord para mas makilala ang kingdom niya here on earth. Ordinary people, saan? Minsan, if you have your platform, if you are in your workplace, if you are a boss, if you're a manager, if you are director in your company, nilagay ka ng Diyos dyan for a purpose. Amen po ba? The greatest qualification in God's kingdom is availability. Your availability. Sabi pa dito, your everyday, if you're a student, may student tayo dito, parents in your home, employees in your workplace, business owners. Ito ang prayer ko dito, lahat tayo maging business owners. Gusto niyo yun? Lahat, yung kanina ako natutuwa. Si Mami Ace nagkalisensya. Sino wala pa lisensya dito? Sinong gusto magkalisensya dito? Pagka halimbawa, gusto nyo magkalisensya, mag-enroll kasi siyempre kayo sa driving school. Aba, paano ka nyo magkakalisensya? Pray ka ng pray, Lord, bigyan mo ko lisensya. Mag-enroll ka ng... Hindi ka bibigyan ng Lord ng lisensya kung hindi ka dadaan sa tamang proseso. Tama po ba? Hindi ka naman si Virgin Mary na kagaya ng gagawin para kay Jesus na magbubuntis. Kailangan mo may process. Mag-enroll ka. Pero kailangan, siyempre, pag-ipunan mo. Huwag mo nang itatabi. Okay lang din naman kung gusto mong itabi, kung gusto mong itamara, okay lang yan, walang problema. Nasa sayo yan. Sabi pa po dito, your office can become a mission field, your dining table can become an altar. Wherever you go, anong gawin mo? Kung saan ka nilagay ng Lord, that is your mission field. Sabihin mo ang mission field. Ito tatandaan natin. Huwag kang matatakot na pag binanggit ang mission field, nako, ito kasi yung para bang naging nakakatakot na salita. Pagka kinausap ka ni pastor, nako, yan kapatid ang mission field mo. Para bang obligado ka
na kailangan i-share mo agad ang Word of God o Gospel. No. Kailangan ikaw as a person at kung saan ka dinala ng Lord, nakikita sa iyo yung transformed life. Amen po ba? Kailangan nakikita sa iyo na ikaw yung anak ng Diyos na kahit dumadaan sa pagsubok, na kahit binabasag ka na ng Diyos, na kahit masakit ang pagbasag sa iyo ng Diyos, nakangiti ka pa rin. Tama po ba? Why? Ito yun eh. Pagka mas lalos mong iniinda ang pagbasag ng Diyos, pag mas lalos tumitindi ang pagbasag sa iyo ng Diyos, ibig sabihin may matinding paggamit na gagawin sa iyo si Lord. Gagamitin ka ng Lord na matindi. Pero ang masarap doon kasi, hindi hahayaan ng Lord na habang buhay nasa in pain ka. Tama po ba? Maybe some of you here, you are experiencing pain. Maybe some of you here, you're experiencing in the season right now na namumroblema ka or something. Just pray to the Lord na, Lord, bigyan mo ko ng strength. Lord, I want to be a channels of blessing na kung saan marami yung magagamit at yung testimony ko ay makita ng ibang tao para maging kalakasan. God want His kingdom rebuilt through ordinary people. Ordinary people. Ordinary people. Ordinary people. Sabihin nyo, ordinary people. Sino ba yung ordinary people? Tayo. Tayo yun. Walang espesyal. Maaaring ay ba sa inyo, sobrang gwapo nyo, sobrang ganda nyo, sobrang sexy nyo, sobrang masculine nyo, sobra talagang yayaman nyo. Pero ang tinitingnan ng Lord sa atin is our availability. Kung paano tayo maging ordinary. Amen po ba? Number 2, sabi dito, miracles flow where compassion exists. In that story of those 4 ordinary people, unnamed, hindi natin sila kilala hanggang ngayon. Crowd blocked the entrance. Anong ginawa nila? They climbed. Yung roof stand in their way, they removed it. Everyone else saw obstacle, they saw an opportunity. Sometimes, kung ano yung obstacle mo sa buhay, minsan yan yung gagamitin ng Diyos sa iyo to experience His miracle. Huwag mo nga hayaan kung ano yung obstacles mo ngayon, na yan ang magiging blockage for you to experience His glory, His power, and His love. Kailangan kung anong meron ka ngayong pinagdaraanan, hayaan mong, Lord, I know, hindi magtatagal. Darating ang panahon, mawawala din ito. Kasi sabi ng Bible, hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan. Kilala tayo ng Lord. Alam ng Diyos kung sino ka at sino ako. Alam ng Lord ang capacity mo at capacity ko. Lagi nating inuulit dito, di ba? Alam ng Diyos kung ilan ang hibla ng ating buhok. Alam ng Diyos kung ilan yung nawawala sa ating buhok. Lahat naman tayo dito ay may buhok sa ulo. Kaya lahat tayo'y mahal ng Diyos. Lahat tayo dito, maitim pa ang kulay ng buhok. Yung iba siguro nagkukulay, kagaya ko. Sabi nga, pagka nagkakaputi na ang buhok, ito ay sign of wisdom. Wisdom. Kaya huwag kang mahihiya kung may puti na ang iyong buhok. Ibig sabihin, habang tumatanda ka, tumatalino ka. Tama ba? Bakit? Abay, isipin mo, kagaya ko, 44 years old na. At hindi pa natututo sa buhay, abay, katindi naman kahirap naman ng gano'n. Wala tayo dito, wala po sa mga taga H29 people ang tumatanda ng paurong. We are learning every single day. Every year na nadadagdagan ng edad natin, tayo ay natututo.
lumalakas, lumalago, at dapat lumalalim sa Lord. Amen? Compassion always move. Real love refuses to quit when things become inconvenient. The kingdom of God isn't built on performance. Ulitin ko ito. Sabi dito, the kingdom of God isn't built on performance. It is built on love. Ibig sabihin, tayo na naririto ngayon, kaya siguro hindi nararanasan ng mga kasama mo sa trabaho ang heaven dito sa lupa because ikaw na nadudoon sa company yon, baka hindi ka nagpapagamit sa Lord para maranasan nila yung heaven. Siyempre, baka ikaw yung nagiging kailangan kong i-rephrase, baka maano tayo sa Facebook. Baka ikaw yung nagiging demonyo sa company nyo. Wag naman. Kailangan ikaw yung nagiging anghel, ikaw yung nagiging tagadala-dala ng presensya ng Diyos. Kailangan, pagka ikaw yung nakikita ng katrabaho mo sa company, nakikita nila, wow, angel. Pagka nakikita ka, alam mo, there is something in you na I like to be with you. Kaysa yung nakikita ka, naku, nadyan na naman si Hallelujah, praise the Lord. Kaya dito sa atin, sa H29 Church, ang gusto po natin sa bawat isa sa atin, lumago tayong Kristiyano na kung saan tayo mismo ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Amen po. Maraming tao sa panahon natin ngayon, alam nila ang Bible from cover to cover. They know the Bible from cover to cover. But the problem is, hindi nila ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Sabi doon, ulitin ko kanina, doon sa story ng Luke chapter 5, 4 ordinary men, unnamed man. Hindi nilagay ang pangalan, hindi sila apostle, hindi sila church leader, kaya tayo yun. Ikaw yun. Tayo yun. Na kailangan para dumaloy ang miracle sa buhay ng ibang tao, ikaw yung unang gagamitin ng Diyos. Na kahit minsan nag-e-expect ka ng miracle, ikaw mismo dapat yung maging daluyan ng pagpapala, daluyan ng himala, para yung iba maranasan yung himala. Amen po ba? Minsan, masakit talaga na, Lord, bakit siya nararanasan niya yun? Bakit ako hindi ko nararanasan? Matuwa ka sa Lord. Why? I-claim mo, Lord, kung siya'y nakakaranas ng ganong himala sa buhay niya, Lord, alam ko, mas maganda yung akin. Huwag mo ikukumpara yung sarili mong himihimala sa himala ng iba. Alam mo kung bakit nangyayari sa'yo na burnout ka in the ministry? Because of the comparison na nangyayari sa iyong buhay. Pag ikinumpara mo yung miracle ng iba sa miracle na gagawin sa iyo ng Diyos. Amen po ba? Kaya ako, alam nyo, sa totoo lang, minsan, tayo na may isang tao din lamang. Dumarating sa point, tayo din nagtatanong sa Lord, Lord, bakit sila ganito nararanasan? Lord, ako'y dito sa UAE for 15, 16, 18 years. Na Lord, dati, every year nakakauwi. Ngayon, alam nyo kung ilang taon na ako hindi nakakauwi? 3 years. 3 years. Pero, ang visa ko, sa totoo lang, pwede maglabas-pasok sa UAE. Pero hindi ako makapaglabas-pasok. Tanyo kung bakit? Alam nyo na kung bakit naman. Pero alam nyo, ito lang tinuro sa akin ng Lord. Don't compare your miracles sa miracle na gagawin ko sa iyo. Why? Kasi iba ka sa harapan ng Diyos. Iba ang pangalan ni Juan kay Pedro. Iba si Pedro kaysa kay Juan. Iba si Melvin sa kay ganito. Iba ka sa kanya. Iba ang gustong gawin ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero isa lang ang alam ko, na mahal tayo ng Diyos at hindi Kanya pababayaan. Miracles
flow where compassion exists. Tayo yun. Lahat tayo gagamitin. Maging available ka lang. Amen? Kailangan kasi yung availability ng bawat isa sa atin eh. When you set your mind na, ay, hindi ko kakayanin to. Hindi ko alam to. Huwag mong gagawin lagi hindi mo alam. Mas gustong gamitin ng Diyos yung mga tao na alam ng Lord at alam niya sa sarili niya na siya'y mangmang. Mas madaling hubugin. Mas madaling turuan. Kaya ikaw, kagaya ng testimony kanina ni Mami A, sabi niya, di ba? Para naging, na prayer, Lord, parang ang hirap. Pero when she surrendered it to the Lord, ano nangyari? Miracle happened. You know why your miracle is still not happening? Kasi hindi mo pa isinusurrender sa Lord. Pastor, sinurrender ko na sa Lord, idapa mo, iluhod mo. Baka kasi nagpe-pray ka, nakahiga ka, Lord, I pray for my miracle. Ang amen mo, kinabukasan na. Nakatulugan mo na. If you're praying for your miracle, ang gusto ng Lord, kailangan nakaupo ka. You are sitting. Pag nakikipag-usap ka ba, halimbawa, pumunta ako kay na Papi, kinausap ko si Papi, nakahiga si Papi at ako'y nakikipag-usap sa kanya, anong impression sa akin noon? Di ba? Ano po? Walang gana. Yeah. Totoo naman, ganun. Walang modo, walang galang. If you want to experience the presence of the Lord in your life, give the best reverence for the Lord. Yung reverence na para lamang sa Lord. Pagka halimbawa ba, pumunta sa Sheikh Maktoum sa bahay mo, anong gagawin mo? Alangan nakahiga ka pa rin habang nakikipag-usap. Ikaw ba'y makikipagkita sa kanya? Nakasando, nakashort? Hindi, di ba? Magdadamit ka na maayos. Why? Kasi ang imimit mo, isang kilalang tao. Ang nangyayari sa atin dito, tayo mga Kristiyano, tayo mananampalataya, yes, we are believing in God. We are believing that He is the Alpha and Omega. He is the beginner and the end. The problem is, are you giving the Lord the right reverence para sa Kanya lamang? Kasi pag hindi mo siya binigyan ng tamang glorification, reverence, para sa Kanya, kaya nangyayari sa iyo, hanggang ngayon, ganyan ka pa rin as Kristiyano. Di ba? If you want to experience breakthrough in your life, ibigay mo yun para lamang sa Diyos. Miracles flow where compassion exists. Sabi pa po dito, nasaan ako? 2, 3. The roof wasn't an obstacle. It became the pathway. Perhaps the greatest obstacle to revival isn't God's willingness, it's our unwillingness to inconvenience ourselves for someone else. Ikaw na naririto ngayon, sino ba yung who around you is spiritually paralyzed? Who needs someone to carry them in prayer? Who needs encouragement or someone willing to listen? If wala kang trabaho ngayon, alam mo ang gawin mo? Humanap ka ng isang tao na ipag-pray mong wala ring trabaho. Lord, I pray kung anong hinahanap niyang trabaho, ipag-pray mo. Na Lord, bigyan mo siya ng trabaho. Minsan, ang gusto ng Lord, kung anong wala ka, humanap ka ng taong wala rin, nakagaya na sitwasyon mo, siya ang ipag-pray mo. Amen? Amen? Parang kayo, naunaman niyo ba sinasabi ko? It's a tie. Tapos nga pagka nakakuha ng work, ano yung mangyayari?
Kaya nga mahalaga, kung ipinag-pray mo siya, ang i-claim mo, Lord, kung binigyan mo siya ng trabaho, mas bibigyan mo ko ng mas magandang trabaho. Huwag ka magtatampo. Alam mo kung bakit? Kasi ang plano ng Diyos sa iyo, sa bawat isa sa atin laging maganda. Ibigay mo sa kanyang paanan. Lay it all in His feet. Tama ba ang English ko? Ibigay mo lang sa kanya. If you're looking for a career change, if you're applying for something, ang Diyos alam na ang mangyayari sa iyo. Ang Diyos planado na lahat sa iyo. Ang Diyos hindi kanya pababayaan. Lagi kang sasamahan. Hindi, sabi nga doon, the roof wasn't an obstacle, it became the pathway. Huwag mong hahayaan na, sabi pa dito sa mga susunod nating slides, mahina na yata yung battery ng ating sabi pa dito in Luke chapter 5 verse 20. Yan po ba kasunod? When Jesus saw their faith, He said, "Friend, your sin are forgiven." Ang Diyos kumikilos sa buhay ng bawat isa kung gaano kalaki ang iyong faith sa Kanya. The size of your God depends on how big is your faith to our God. Tama po ba? Kung gaano kaliit ang faith mo sa Diyos, minsan dumarating sa point na kaya hindi natutupad or nasasagot ang iyong prayer request because you have this kind of doubt na, baka, or siguro. Faith is about believing. Sabi nga doon, kanina doon sa ating sinabi, faith is not believing God can. Faith is believing He will. He will. Gagawin niya. Naalala ko yung kanta. Parang naalala ko yung kay Pastor Man last week. Hindi ko alam kung narinig nyo na din tong kantang to. Ang Diyos sa buhay ko ay gumawa, naranasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman, ako'y pinalaya. Di ba? Malayang lumipad. Yeah. Di ba? Gagaling alam nila. Doon sa mga bago, alamin nyo na lang mamaya. Minsan pakanta nyo dito yung mga Tagalog. Alam nyo, masarap din pala yung Tagalog. Mag-line up tayo minsan ng Tagalog. Amen? Powerlessness should not become normal. The man walked, the crowd worshiped. This wasn't hype or emotionalism. This was the kingdom of God revealed. Sabi ni Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 4 verse 20, "For the kingdom of God is not a matter of talk, but of power." Ibig sabihin, if you're a Christian and if you're attending here in H29 Church, that is why we're believing in signs, wonders, and miracles. We believe in praying for the sick, casting out demons. We believe in prophecy, in everything. But we don't want to make it as weird. We want to practice it as our lifestyle, everyday living. It is not for performance. Ito po yung gusto nating i-imply sa bawat isa sa atin dito. Na, kagaya yung atin pong invitation for us to learn about the prophetic ministry. Hindi to special gift. It is available for everyone. Sabi nga ni Apostle Paul, gusto niya lahat ng Kristiyano learn how to prophesy. Paano? Kung ikaw naghahanap ka at gusto mo pang lumago bilang isang Kristiyano, at kung gusto mo pang mas maranasan si Jesus ng mas matindi sa iyong buhay, I encourage you to lean on, to learn more, to study more. Para sa trabaho lang yan . If gusto mo, na-associate ka na lamang habang buhay, di wag mong pag-aralan. Yung papasok ka lang sa trabaho, gagawin mo lang yung ganito, okay ka na dyan, tumagal ng 10 taon, tapos sasabihin mo, ba't hindi ako nagdadagdagan ng aking sweldo?
Ang tanong, nag-upscale ka ba ng iyong skills? Kasi kung hindi ka nag-upscale, tama ba? Ng iyong skills, how can the company promote you if you don't have this kind of ability or skills to promote you? Bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, si Lord naman, di man sinasagot ang prayer ko eh. Kasi nga, normal lang Christianity, ang gusto mo sa iyong buhay. Pero ang gusto ng Diyos, hindi yung powerlessness. Powerlessness should not become normal. Huwag mong hahayaan na maging normal na Kristiyano ka na lamang. Kailangan lagi, every day, every month, you experience miracle in your life. Hindi lamang sa healing, sa iyong sitwasyon. Kailangan merong bago every day. Pagka tayo, dumaan tayo sa panahon na tayo nagmamahal, nanliligaw. Kayo po ba, lahat naman tayo halos dito umibig na, tama po ba? Kayo po ba lahat ay umibig na? Para naman kayo hindi pa umiibig. Naranasan nyo na po ba yung kiligin? Na pagka ikaw ay kinilig, talagang hindi ka makatulog. Na iniisip mo na sana mag-umaga na ulit. Yun ang gusto ng Lord. Yung everyday, kinikilig ka. Kaso lang, ang problema sa bawat isa sa atin, tayo yung lumalayo sa presence ng Lord, kaya hindi mo nararanasan yung mga bagay na gustong gawin para sa iyo, para mas lalos kang kiligin sa presensya niya. Paano ba natin magagawa yon? Sabi nga dito, pray boldly. Believe again, invite again, lay hands on the sick, speak hope again, trust God again. Ano ba sabi dito? Makikita niyo po, hindi ko alam kung basahin niyo lahat yan. Sabi dito, again, 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 again. Ibig sabihin, walang hanggang again ang gusto ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. For you to experience miracle, for you to experience na hindi ka lamang maging normal, kailangan believe again. Believe that He will do it again. Yung testimony ni Mommy Ace, He will do it again in your life. Yung testimony na meron ka ng driving license, na magkakasasakyan ka, God will do it again. Amen? Huwag mong hahayaan na isa kang powerless na Kristiyano. Amen po ba? Ang H29 Church, nag-start po kami sa isang hall lang. Maliit, doon sa aming sa bahay, sa one-bedroom hall. Nag-start kami, 20 family yata, 20 members lang. Naniwala kami, nung una, nag-usap kami mag-asawa, hanggang kailan kaya tatagal ang H29 Church. Pero, napag-usapan natin, hayaan lang natin si Lord. We don't claim na church namin to, kami nagplant. No. Kagaya na lagi ko po sinasabi dito, sa inyo dito, ang Lord ang naglagay, siya ang mag-aalis. We are in a mission field. Ako, naniniwala ako, the Lord has a special calling and has a special mission for all of us, even in this ministry. Ako, ang prayer ko sa bawat isa sa atin dito, kami before, ako may sasakyan, si Rabi, si Kuya Ron, 3 lang kami. Ngayon, alam niyo ang prayer ko, yung parking doon sa likod, na lahat tayo magkasasakyan. Lahat tayo magka-lisensya. Lisensya pala muna, bago sasakyan. Mahirap yung may sasakyan ka, wala kang lisensya. Naalala ko yung isang kwento, okay lang, sesegue ko ng konti. Naalala ko kasi, meron kami dating isang member. Ito si kapatid, magaling mag-sales talk. So may Mustang na puti. Sabi niya, uy, alam mo, ito si kapatid, alam niyang gusto magkasasakyan. Uy, alam mo, bilhin mo na to
para may sasakyan ka na. Eh wala naman lisensya si kapatid. To si kapatid naman, binili. Sila ang magkausap. Nung hindi na magkasundo sa bayaran, tinawagan si pastor, "Pastor, pwede po ba mamagitan kayo sa amin? Kasi si kapatid, binenta si Mustang sa akin, wala naman pa akong lisensya." "Ay, kay kapatid, bet mo kinuha? Eh kasi ang promise po niya, ganito. "Kapatid, kayo ang magkausap niyan, hindi ako pwedeng pumasok dyan. Pagka may problema na, minsan ang tatawagin agad ay si pastor. Papasok ka sa isang deal na hindi kasama si pastor, hindi kasama si Lord, nung nagka-problema ka na, bigla mo nang isinasama si Lord. After no, sasabihin mo, alam mo yung church na yan, huwag ka nang a-attend dyan. Ng mga pastor. Hindi marurunong. Eh, ikaw ang pumasok sa desisyon na ganyan. Huwag kang pala desisyon sa iyong buhay na hindi mo kasama si Lord. Kailangan magdesisyon ka, kasama mo si Lord. Tama po ba? Sabi dito, powerlessness should not become normal. Kaya nga, ang gusto ng Lord, kada desisyon mo sa buhay, kasama mo siya. Huwag mong gagawin na magdidesisyon uli sa buhay na hindi mo tinatanong sa Lord. Ang gawin mo, pray boldly again, believe again. Pastor, nag-pray naman ako. At tahimik ang langit. Silence means yes, di po ba, pastor? Hindi. Huwag kang nagmamadali. Maraming napapahamak sa pagmamadali. Tama po ba? Pagka nagmamadali ka, maraming napapahamak. Take it slow. Kasi pagka slow and surely, at kasama mo si Lord, sure, at magiging tagumpay ka. Kaya nga sabi po dito, ang pagiging Kristiyano, hindi naman nagtitiwala ka lang sa Lord. Ang gusto ng Lord, ang nakikipag-partner ka sa Kanya. Kaya ang maganda dito, if you are praying for something right now, Lord, I want you to be my partner in this decision in my life. Huwag mo nga hayaan na, okay, nagdidesisyon ka, Lord, ganito yung gusto ko. Gusto mo yon. Gusto rin naman ng Lord sa buhay mo yon. Pero ang problema, mas maganda, ang partner mo is the King of Kings and the Lord of Lords, na He will guide you. Alam nyo, sa totoo lang, ang tayo bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyano, we will learn to trust Him with all our heart. And we are not leaning in our own understanding. And we are committing our ways to the Lord for sure. Lahat tayo. Hindi tayo darating sa punto ng buhay na namumroblema tayo sa mga ganito. Kasi minsan dumarating sa point na nasa season ka ngayon ng ganyan because of your decisions in your life. Maaring may tinuturo sa iyo sa Lord, kaya ganyan, pero naniniwala ako, if sa simula pa lamang naging partner mo na si Lord, dumating man yan sa buhay mo ngayon, masasabi mo lang, Lord, I know that in this season of my life, you are teaching me of something, and I know na meron kang gagawing bago sa akin. Amen po ba? Laging may bago. Never let yesterday's unanswered prayer determine tomorrow's fate. Huwag mo hayaan. Our confidence is not built on what we've seen. Our confidence is built on who Jesus is. If Jesus is the same yesterday, today, and forever, we should still live expecting Him to move. Don't let disappointment become your theology. Let God's Word shape your expectation. Huwag mong hayaan na because God didn't answer your prayer, si Lord naman hindi nakikinig sa akin. Maaring kaya hindi sinagot ng Lord ang iyong prayer because He has a better plan for you at alam niyang hindi ka mapapaganda doon. Maaring kaya hindi binigay sa iyo yun ng Lord because alam ng Lord na may mas magandang para sa iyo.
Amen po ba? Next slide, sabi pa dito, meron pa ba? What this means, God still moves through ordinary people. Compassion creates room for heaven. A powerless Christian life is not God's design. Sabi pa sa Bible, God, the kingdom of God is at hand. Ibig sabihin, available sa bawat isa sa atin. Ibig sabihin, pwede kang maka-access. Ibig sabihin, kahit nasa saan ka, kasama mo ang Diyos. May ginagawa ang Diyos. At may gagawin laging bago. Di ba nakaka-excite pagka laging may bago? Ang hirap pagka laging yun na lang ng iyon. Alam nyo, ito. I'll give you an example. In our ministry, we are planning to recreate everything. We are always praying to recreate. Why? Kasi siyempre, praise and worship, praise and worship. After praise and worship, ano kasunod? Announcement after announcement. Tithes and offering after tithes and offering. Word of God. Alam nyo na, di ba? Alam nyo, maganda, yung minsan, darating ka, yung iba-iba, gulo-gulo, pero hindi yung magulo ha. Ano ba sa kasunod? Yung bang merong exciting. Pero pagka Kristiyano ka, napakasarap na ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo, laging may bago. Lagi kang challenge ng Diyos, laging merong ginagawa at tinuturuan ka ng Lord na mas lalos magtiwala sa Kanya. Nakukuha niyo po ibig ko sabihin? Yung darating ka lang dyan, uupo ka lang dyan, makikinig ka sa isang gaya kong gwapo. Di ba? Amen? Yan. Alam niyo po, bilang isang pastor, ito yung natutunan ko, hindi lamang bilang isang pastor na ng Word of God na ipinipreach namin sa inyo, dapat kami din mismo, sa pinag-aaralan namin, tinuturo namin sa inyo, kami din mismo na be blessed in the Word that God is giving to us. In the internet, i-chat GPT ko lang, bigyan mo nga ako ng preaching na ganito, bibigyan tayo. Pero I believe, if we are not partnering with the Holy Spirit, we are not creating a community, a church that will be powerful. Magiging powerless Christian lamang tayo. Magiging ordinary church lamang tayo. Ito ang ginagawa ng church sa atin in our ministry, yung hindi tayo powerless. We try to drive the ministry into a normal Christian church. Pero ang ginagawa ng Lord, God is introducing us to a different season, different gift, different scenario in life. Di ba ang hirap, sabihin natin, matagal ka na sa isang company, alam mo na kahit nakapikit ka, alam mo na ang gagawin mo. Mas masarap din yung everyday may natututuhan kang bago. Amen po ba? Kailangan laging may bago, may natututunan at gagamitin tayo ng Lord doon. The normal Christian life isn't about living an ordinary life and hoping God occasionally shows up. It's about living every day with expectation that whenever Jesus is welcome, hindi lamang welcome, kailangan reverence, may reverence, heaven can invade earth. We are ordinary people empowered by the extraordinary God, carrying others into His presence until they encounter His transforming power. Minsan, ito ang tanong, Lord, the question is not whether God is willing to move. The question is, will be the people who makes room for Him. Kailangan allow God, allow Him, allow Jesus to make room. Gawan mo ng room sa iyong buhay for you to experience Him more. Hindi lamang pupunta ka every Saturday. Hindi lamang nararanasan ang pagiging Kristiyano every Saturday. It should be every day.
Lagi ka dapat pagising pa lamang sa umaga, nararanasan mo na yung presence ng Diyos sa buhay mo. Have you experienced this? Nagigising ka ng isang umaga na unexplainable joy that you have in your heart. Problemado ka, kailangan mo magpadala sa Pilipinas, na naggegera sa UAE, pero masaya ka. Hindi dahil masaya ka, dahil naggegera, pero alam mong secured. Kahit may mawala, hindi mawalang tao, kundi may mawala sa iyo, pero alam mong ang Diyos ay gagawa at gagawa sa iyo. Amen po ba? Make room for Him who has God placed in your life that needs someone to carry them to Jesus. Have disappointment or an unanswered prayer lowered your expectation of God's power? What roof is God asking you to climb through? A step of obedience, an act of compassion, a bold prayer. Where can you partner with God this week to let heaven touch earth? Kagaya na nasabi ko po kanina, for ordinary man, pwede nating ihalantulad ang sarili natin doon sa mga ordinaryong taong yon. Ikaw, ako, tayo gamitin ng Lord sa pagpapala ng ibang tao. Na kahit minsan tayo may pinagdaraanan, may nararanasan, pero ikaw, alam mo, na back-up mo na ang langit. Ang back-up natin ay langit. Sabihin nga natin, ang back-up ko ay langit. Amen?